Lord, good morning. Lord, good morning. Nandito kaming para Lord upang manalangin naman sa iyo, Lord. Lord, nandito kami ngayong araw, Lord, upang manalangin naman sa iyo, Lord. Nagpapasalamat kami po na ngayon, hanggang ngayon, buhay naman kami. Thank you, Lord God, for the additional life to all trials. Nakalipas sa lahat ng mga trials namin na naiwasan, Lord. Lord, thank you very much, Lord God, for the blessing. Sa lahat ng mga blessing binigay mo sa amin sa within 24 hours. Maraming salamat, Lord, sa lahat na ngayong araw nga hanggang ngayong buhay pa kami. At sana, Lord, ngayong araw palain mo, Lord, ang aming araw ngayon, Lord. Sana, Lord, tulungan mo, Lord, kami lahat naming pangailangan. At hanggang ngayon patuloy ito ang pagtaas ng mga bilihin. So Lord, kami po nagpo-prayer naman dito sa iyo. Humingi kami ng mga pangailangan namin sa araw-araw at araw-araw sumasalubong kami ng mga pagsubok. Katulad nito nga patuloy ito ang pagtaas ng kuryente at saka water bill. Sana sagutin mo ang lahat namin nga dinadasal sa iyo. Ayo po ang aming inasahan mula noon hanggang ngayon. Kami po humingi sa iyo ng tawad sa lahat naming nagawang mga kasalanan. Lord, ngayong araw nagsimulan mamuli, Lord, ng trabaho. So sana, Lord, tulungan mo kami, Lord. Banal namin ang Panginoong Jesucristo, ang Santo Niño, at Mami, tulungan mo kami sa lahat namin ginagawa ngayong araw. Sana makaabel kami ng umaapaw na mga blessing papasok sa aming bahay at kahit saan kami pupunta, kahit sa mga nagtatrabaho kami sa opisina, ibigay sa amin, Lord, ang maraming blessing sa araw-araw ng lahat. Kami umaasa na walang imposible sa iyo kung kami po naniwala na kayo po ang banal ng Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, kami naniwala po ang magbigay sa amin sa lahat naming pangailangan araw at gabi. So ngayon po, nagpapasalamat kami hanggang ngayon buhay kami at patuloy naman kami sa pag-vlog video upang makatulong naman kami sa kapwa-tao namin nandun sa abroad. Katulad ng mga problem namin hanggang ngayon, kung paano ito umaalis sa aming bansa ang iyong bayan ng China o mga insect nga hanggang ngayon natatakot ang aming mga kapatid babae lalaki doon na humuhuli ng mga isda sapagkat ito bigla lang ito lumilitaw ang mga sasakyan ng mga pandagat ng mga barko de gira ng China. So kami po dumadalangin ngayong araw nga sana balang araw alis na dito ang aming kalaban o ang bansang Chino o China o mga insect nga palaging palutaw-lutaw doon sa mga karagatan dito sa Pilipinas. Lord, kami po humingi ng lahat naming mga kasalanan tawad sa iyo upang mapansin po ang aming pagtawag at subuan o lahat kaming mga Pilipino nag-iisa sa tumatawag sa iyo upang bigyan mo ng pansin ang aming hinihiling. Kayo po ang aming inasahan mula noon hanggang ngayon. Umaasa kami po nga sagutin mo po ang lahat naming na pinagdasal ngayong araw at ngayon araw Monday. Simula ang trabaho pero maraming salamat po. Nakagising kami po ng umaga upang vlog prayer naman sa iyo at sa all viewers and subscribers sa my YouTube channels. God bless you. Kag sana
tuloy tayo sa pagpanalangin sa Panginoon. Siya po, Lord, maawa ka sa amin. Sagutin mo po ang lahat naming nadasal. At ngayon, patuloy aming pagbigyo nga sana pagalingin mo na kagad ang mga lahat ng mga tao, mga Pilipino nandoon sa mga ospital hanggang ngayon. Hindi pa ito, until now, hindi pa sila nakalabas sa mga ospital kasi po nagpapagaling pa sila po. Sana Lord, bigyan mo ng puwang ang aming tawag sa iyo. Kayo po ang Alpang Omega, nga sana tulungan mo kami. At hanggang ngayon, palailayain mo ang aming araw, ngayong araw. Bigay Lord sa lahat ng mga tao, hindi lang sa Negros Occidental, Bacolod City, o sa buong mundo, ang tinatawag namin nga blessing Lord sa aming pagbubuhay sa lahat na araw. Kami sumasalubong ng iba-ibang pagsubok, but ako po mismo dito sa aking vlog video o gumising umaga upang makapasalamat sa iyo sa pagbigay mo sa amin ng magandang buhay at another life naman ngayong araw, kasi po Monday naman ito, simula naman ang trabaho. Pero po kami naniwala na walang imposible sa iyo. Kung kami naniwala at tumawag sa iyo sa iyong pangalan at naniwala ng galing sa aming puso ang aming tumatawag sa iyo, sana tulungan mo kami po nga bumaba dito dito sa Bacolod City, Negros Occidental, ang rate ng electric bill nga perti kataas naman ito, ang katulad pagid ng prime water nga palagi ito tumataas. Sana bumaba na ito muli sa susunod ng buwan. Kahit paano ang aming sahod mapaaksaya namin, bababudget namin sa aming panimali, sa aming buong pamilya, nga sana tulungan mo kami. At ngayong araw, hindi namin alam kung anong ma-disaster naman namin sa lubong ngayon. Pero po kami dumadalangin, tumatawag sa iyo at umaasa na kayo po ang aming sandigan at kayo po ang aming tawagan in case during the emergency or mag-occur sa mga inikain sa mga trials na dumarating sa aming buhay. Ang aming lang po binabalak at iniisip dito kung paano kami makapatuloy sa pag-vlog video upang makatulong doon sa lahat ng mga tao sa buong mundo, hindi lang ito sa mga Pilipino at ang mga aming mga kapatid ba nga nandun sa abroad. Tulungan mo sa kanilang ginagawa at iwas mo sa gulo ang kanilang tinitirahan ng mga bahay doon sa abroad na paiba-iba. At alam mo po, ang bawat Pilipino, kahit anong mangyari, basta mabubuhay, gawin ang lahat sa pagtrabaho at sa mabuting paraan lang, na kahit paano mapasaya ang kanilang pinagtrabahuhan ng mga tao o ibang bansa. So kami po dito sa aming vlog video, kahit hindi kami nauna ng YouTube o na-qualify pa sa pangailangan ng YouTube nga 4,000 watts hour at 1,000 subscribers, but I'm free to open up your vlog to help to other peoples in abroad, especially for the Filipinos there in abroad. And ngayon pa po, mga araw, sa ibang bansa, iba-iba na ito ang nagaganap. Marami ng gulo at maraming nang parang hindi na magintindihan ang mga tao ngayon, sapagkat daw parang gulo na nito ang pagbubuhay ngayon diyon sa abroad. Mayroong mga nasusunog nga mga bundok na napakalaking at iba-iba pang mga disaster. Mayroong mga lindol at malaking typhoon na dumadaan sa iba-ibang bansa. Dito katulad namin dito sa lungsod ng Pilipinas, naanan kami ng matinding bagyo, ay yung Yolanda. Parang buong Pilipinas sinira nito ng Yolanda pag daan dito sa lungsod ng Pilipinas at especially dito sa Bacolod City. Maraming kahoy tinutumba ito at nawalang hanap buhay ang lahat na mga tao dito sa Negros Occidental, sapagkat ito nakapatinding dumaan itong bagyong napaka very strong ito nga bagyo nga dumaan dito sa amin at maraming paninsala ito iniwan. Umalis man sa po, pero maraming paninsala dito nga iniwan sa amin. So ngayon ang ibang bansa naghaharap ng matinding mga pagsubok katulad ng
mga bagyo ngayon. Alam namin mayroong bansa ngayon tinamaan ng mga typhoon nga mabigat. Ang aming panalangin lang po kahit paano kung dumaan dito sa amin, kami patuloy sa pagbubuhay at alam namin aming gagawin pag dumating dito sa aming bahay. The government of the Philippines is always prepared if the typhoon is coming in the Philippines. So, tayo manalangin sa Kanya. Kahit paano tayo nakatayo ngayong umaga, tumatayo tayo sa pag-prayer sa banal ang Panginoon. Nakikita niyo po ang mga imahe ng ating mga Panginoon upang tayo mabilis na sagutin ng Panginoon kasi po pinapansin tayo ang Kanyang imahen during the times nandito pa sa mundo. Tayo muli magdasal sa buhay ng Panginoon. Sana maka-prayer naman tayo pagdating ng tanghali at gabi. Sapagkat ngayon ito ating dapat gawin kasi po napakatindi na ngayon mga pagsubok ng bawat tao na hinaharap araw-araw. Hindi na inaaraw-araw, every hour na ito ang harapin namin lahat ng mga pagsubok na dumating sa amin. Kami po dito sa Negros Occidental, nag-iisa. I'm vlogger RDL 2024 from Bacolod City, Rene Yanson, upang makatulong sa aking kapwang Pilipino at sa buong mission hanggang ngayon nga pa iba-iba na ang maranasan ng ibang bansa dito. Katulad ng bigla sila magkaroon ng gira ng another nation. So tayo napoproblema po sa ating mga gawain araw-araw katulad nitong bigas, hindi pa ito bumaba. Ba tayo tingin sa Panginoon at kung mayroong time tayo, magtanim tayo ng mga palay, rice, at mga gulay, prutas, upang tayo hindi tayo magugutom sapagkat tayo masipag tumatanim ng mga lahat ng mga ating pangailangan sa araw-araw. Ito po ang ating gagawin. Kahit mayaman tayo, mahirap tayo, kaya-kaya tayan upang tayo mabubuhay dito. Kahit pagdating ng disaster, ready na tayo sapagkat tayo marami na naimbak ang mga prutas, mga rice, mga pagkain sa ating bahay. So tayo, pag may time tayo, tanim tayo ng mga gulay. Ang gulay maganda ito sa katawan ng tao, napakinis ng mga balat at napabata ng mga mukha ang gulay at ang marami pa itong makududulot ng mga vitamins ang mga gulay at mga prutas at iba-iba pa. Huwag tayo maniwala sa ibang mga pagkain na ginagawa ng ibang bansa katulad ng China. Hindi alam yan ng mga ingredients na linagay nila po. Po tayo, mas mabuti tayo magawa ng mga pagkain at preska-preska pa po at parang sariwa pa ito kasi tayo umaharbis ng ating tanim ng mga gulay at mga palay at mga fruits. So tayo, tulong lahat sa pagsimula na tayo sa pagtanim ng mga iba-ibang mga punong kahoy, prutas, gulay at sa rice at sa mga mais at mga kamuting kahoy, kamuti at iba-iba pa upang tayo may kukunin pagdating ng mga disaster. So tayo ngayon, nagpasalamat sa banal na Panginoon, gumising tayong umaga upang tayo pagising naman sa manonood dito mamaya sa aking YouTube channels na kahit kaunti, but ito, tinutulungan namin, sabi namin sa Panginoon, Lord, tulungan mo Lord ang bawat tao na karoon ng mga problema ngayong araw o ngayong magsimulang araw at sa ibang araw pa na dumadaan. At ang kanilang panimalay, Lord, kayo po magbigay ng maraming angel upang makatulong sa lahat kag mga to avoid sila sa mga bad situation, especially sa mga tao umiisip ng hindi masama, ng hindi wasto. At kung bigla lang ito ngayon naman, mayroong mga tao kami mapagbalitaan o mapanood sa mga TV ng kapwang bata ya, pinamatay po. At ang kapwang asawa ya, pinapatay po. Bata po mamatay ng mga kanyang inay at itay. Dahilan ito sa tinatawag ng karoon ng sobrang problema, nakalimot na po sa pagdasal sa ating buhay ng Panginoon at naniwala. Hindi alam po ng mga bata na tayo na save na ng Panginoon, kinuha na po na yan ang lahat nating makasanaan. Bakit gumagana pa ito at nagagawa pa ito ang mga tao magkagulo, ang buong pamilya? Iba ang dahilan ito sa
pagtaking ng drugs, sa ilalim sila po ng drugs, at ang nakokontrol sila po yung mga droga na parang kumakaman sa kanilang isip kung ano ang gagawin. So, tayo, tulong na yun sa pamanalangin kasi po iba-iba na ngayon itong nagaganap ng mga araw. Nakikita nyo po sa mga television at sa mga pakinggan nyo po sa mga radio station ang gumaganap dito sa Bacolod City. Minsan, mayroong tao sinasalbid o pinapatay at makikita lang ito ng mga tao dumadaan na walang buhay na itong mga tao nakaupo pero walang buhay. At iba pa po, maraming pilay at sinasaksak ito ng iba-ibang mga sundang o mga bulo at binabarel pa ito. At kung minsan hindi ta alam ang ginagawa ng mga tao nga hindi naniwala sa banal nga Panginoon, minsan pinapasukan sila ng iba-ibang mga espiritu upang magawa ito ang pinakatrahedya ng mga krimen sa mga kapwang Pilipino nila o kapatid nila o especially ngayon pamilya nila po ang involved dito. So sana wala na itong mangyari pa nga mga bad nga mga sitwasyon may nabuka po o magaganap pa. Sapagkat ako dito sa aking vlog video, humingi ng tulong sa ating banal nga Panginoon nga matigil na ito ang ginagawa ng mga evil spirit sa atin. So tayo, manalangin sa buhay nga Panginoon. Siya po ang may alam at bumigay ng ating buhay. Sana po siya lang po ang makakuha ng ating buhay at wala nang ibang pa. So tayo, tuloy sa pag-vlog video prayer dito upang tayo manalangin sa banal nga Panginoon nga tulungan tayo in case during the time occurred ito ang tawag nga mga pagkalimot natin sa ating sarili. Pag pumapasok na iba ng mga bad spirit dito sa ating isip, tayo manalangin sa Panginoon. Kung tayo nagbabasa at naniwala sa Panginoon, hindi ito magagawa ta sa ating mga pamilya, kapwa-tao. Marami na kami pong pagsubok na ganyan. But sa awa ng Panginoon, hindi namin naggalaw ang aming pamilya sapagkat kami po natatakot sa tinatawag ang makakuha lang ang buhay ng tao, ang Panginoon lang po. So, tayo, maniniwala na sa banal nga Panginoon. Ibigay tang lata upang gumagaan ang ating isip, ang ating buong katawan kung tayo nanalangin sapagkat siya po ang kumukontrol sa ating buong isip at sa buong katawan ta po. At wag ka tayo magtitext ng mga drugs nga makasira sa ating isipan at sa ating buong katawan. Kasi po, hindi na ito ang ating iniisip, kundi iba na ito gumagalaw sa ating isip kung tayo sa ilalim ng mga droga. Tayo, kung alam ta po kung anong magaganap pag natik tayo ng mga droga, makalimot tayo sa ating sarili. Hindi tayo makilala ang ating mga pamilya, bata o asawa at iba pa. So tayo maniwala sa Panginoon. Tayo to pray, hindi na drugs. Tayo gumagawa lang po ng vlog video upang tayo makatulong sa ating kapwa-tao. Sa mga vlogger po, walang nag-drugs. Kasi po, ito po, inasahan ng mga kapwang Pilipino nga makatulong, tumuturo upang kung anong gawin ng mga tao na nakalimot na sa Panginoon at binabalik namin, dinadasal namin upang bumalik muli sa Panginoon at maniwala ng lubos. Ang buong pamilya ibigay po sa ating Panginoon. Ang lahat ng mga problema ibigay po sa ating mga Panginoon. Katulad ng mga Pilipino na isang mata nila po o isang pamilya nila nandun sa ospital, pinaprita sa Panginoon kahit paano nga gumaling kaagad. Kahit hindi pa tayo napansin ng Panginoon po, hindi tayo alam po, pag nag-create ang Panginoon, parang magic yan. Action kaagad. Kung ang Panginoon na napaking mag-answer sa lahat nating na ginagawa. Ito po, subok-subok namin. During the time, lumalaban kami sa kamatayan. Marami ngayong mga tao lumalaban sa kamatayan dahilan ito sa sobra-sobrang init. Napakatinding init ito. Parang maraming mga tao nagkaroon ng masakit doon sa matinding init kasi parang times 2 o parang sa Saudi Arabia na ang aming klima. Dati nag-aabot na kami ng 40 to 43 degrees. Imagination nyo po,
yung 41, 40 Saudi na yan nga climate o nga init. At dito na naranasan natin within 4 months. At dito sa ibang bansa sa katulad sa mga Mindanao, Palawan at Cagayan de Oro at sa iba-iba pa, nakaranas na po ng sobrang init nga dito sa atin. Mabuti tayo na hanggang 43 lang tayo dito. At doon sa ibang part ng Pilipinas, napakatinding init. 45 to 46, 47 ang kanilang sinasuffer ng matinding init. O sa tayo na pasalamat kahit paano sa Panginoon. Ang bata napiktahan, affected, lahat ng mga bata umaaral. Tumatatag agad ang atin mahal na presidente sa isang layi nga half school na lang mga bata, half day na lang mga bata upang hindi ito tamaan ng matinding init, sapagkat ang matinding init nakatakot-takot. Parang maraming bata ang nawaray muli ng mga o nabigla ito nalipong kagad, sapagkat sa matinding init dito dumaan sa amin ang 41 to 42 hanggang 43 degrees ang araw dito. So nag-declare dito sa buong Pilipinas ang aming president nga pag-aral sa mga bata hanggang umaga lang, at pagdating na ng tanghali o hapon hindi na po papasok, sapagkat upang ma-prevent sila po sa matinding init. O so tayo naman, hindi naman dato alam kung pagdating naman ito ng El Niño o tag-ulan, kung ano naman ito ang mangyayari sa atin, ang madudulot naman ng ulan. Pero sa aming pag-prayer vlog video dito sa aming vlog, kahit paano, mabubuhay tayo. Kung tayo maniwala, manalangin sa Panginoon. Thank you guys, good morning and God bless you. Thank you Lord for all nga pagising mo sa amin upang makapanalangin sa iyo naman, at marami naman kaming matulungan. O Lord, dinadagdag namin ito nga sana Lord, proteksyonan mo Lord ang buong mga airplane na lumilipad ngayon nagpatungo sa ibang bansa, at sana makabalik dito sa pinanggalingan nila sa Pilipinas. At ang mga airplane pagaling doon sa abroad sa naisip and sound mall, katulad ditong mga seaman nga Pilipino umuwi dito, bumabakasyon sa kanilang pamilya, spend to vacation to our may family. So Lord, protection mo Lord ang lahat ng mga seaman ng Pilipino makauwi dito, at ang mga barko, especially sa mga barko sa buong mundo, kayo mag-protect. Sana bigyan mo ng kondisyon ang agent o motor ng barko nga patuloy ito sa takbo upang makahatid ng mga tao doon sa abroad at babalik dito sa Pilipinas. Lord, nakikita niyo po ang sitwasyon ng mga seaman, parang natatakot po, kasi po sila po nabubuhay sa ilalim ng dagat, at hindi alam baka pumutok itong mga bundok sa ilalim ng dagat, kasi po sila hindi lang dito sa lupa mayroong bundok, mayroong mga volcano doon sa ilalim ng dagat, mayroong mga volcano na pero sa panalangin na ng Panginoon at na parang nasanay na sila po nabubuhay sa itaas ng mga karagatan, at parang ang barko o ship ginagawa na ito nilang bahay, kasi po dito na sila nabubuhay, nakahanap buhay upang makahanap ng sweldo nga malaki o sahod. So Lord, protection mo Lord ang buong mga seaman nga hanggang ngayon napalutaw-lutaw sa mga karagatan sa pupunta sa ibang bansa, upang kahit paano mabubuhay nila ang kanilang pamilya na iwan dito sa lungsod ng Pilipinas. Hindi lang ito lungsod ng Pilipinas, buong nation ito na ginagawa. Maraming seaman sa ibang nation katulad ng mga UCE. Marami ang mga airplane na lumilipad na parang katatakot pag na-crash ito o na hindi ito umandar ang motor o may trouble ito kahit kaunti ang yung airplane na may yung makina o mga electronic connection doon sa loob ng airplane, babagsak ito. So tayo sa vlog video natin RDL 2024, I'm helping to our airplane na lumilipad araw-araw, at sa mga airplane ng mga sundalo, mga helicopter o mga impapawid, mga sasakyan ng mga sundalo lumipad. Sana Lord kayo mga protect sa Lord nga wala ng airplane malalagbag o makakras o mga helicopter. So ngayon araw, ito hingi namin lahat Lord sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ito humingi kami ng tulong nga sana
pansinin mo ang lahat namin ginagawa at pagdarasal sining araw. Magandang umaga, Lord, at tayo mga guys, viewers in my YouTube channels and subscribers, God bless you. I hope nga patuloy kami sa pagtangkilik sa aking mga YouTube channels. All Nation, you can follow my YouTube channels and to watch any kind of videos there in the Philippines, because the Philippines is a very beautiful country in the world. It's not a very largest country, but it's a very unique country as a very beautiful country. The Philippines is always smile, and the Philippines I trusting in God every hour, every minute. At the Philippines helping to all nation to open prayer for especially for my vlog RDL 2024 ay helping to our nation. We have a problem. So the 2024 vlogger ni Janson, I'm helping to open to prayer to Almighty God regarding any kind of problems that occurred in any kind of nation, especially for the Bacolod City, Negros Oriental. There are so many problems I'm encountered to all Negros, Filipino and Negros Occidental. Thank you, all nation, to follow and to watching my any kind of videos there in Philippines. At maraming salamat all Filipinos na nanonood sa aking vlog video araw at gabi. At sana makapatuloy naman tayo sa pag-prayer ngayong tanghali upang mailapit ko kayo at marami akong matulungan sa aking vlog video. God bless you and good morning.